At kaugnay pa rin ang pag-ulan, makakausap natin si Ginoong Jory Lois, ang weather forecaster ng Pag-asa. Ginoong Lois, magandang umaga po. Yes, magandang umaga din po, Ma'am Susan. Ngayong maghapon ba ano aasahan natin? Tuloy-tuloy ang pag-ulan at gaano kalakas yung dapat natin paghandaan kung lalakas man ito? Well, yung mga pag-ulan ay mga isolated thunderstorms lamang po. Ibig sabihin, mga short duration lang po ito. At pagkatapos niyan, paghinto, makikita na naman din natin uli yung asul na ulap. Ganun lang po yan, yung mga thunderstorms. Although ngayon, ang kaibahan sa umaga nagkakaroon na. Jory, dineklara ng tag-ulan, ano? Ano yung aasahan natin sa mga susunod na araw? Ibig sabihin ba niyan, pwedeng magkaroon na ng mga pag-ulan everyday? Well, possible po yun. Pero sa ngayon, medyo nakita namin na humina ng konti itong habagat. Kaya mas, kumbaga, yung pag-ulan ay hindi ganon ang naranasan, unlike yung naranasan natin nitong kalakasan ng habagat. Ito bago natin maideklara yung onset ng rainy season. Ngayon medyo konti lang or mahina yung epekto niya. Kaya dito sa Metro Manila, ang forecast lang natin is partly cloudy to cloudy lang. Pero kung talaga malakas ang habagat, dapat po dito sa may western part ng Luzon at kasama ng Metro Manila, dapat po cloudy ang ating forecast. Jory, meron ba kayo monitor na bagyong namumuo sa mga darating na araw ba? Next week, mga ganyan? Meron po tayong tinitingnan dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isang cloud cluster na maaaring, ito po ay naka-embed sa Intertropical Convergence Zone. At ang tingin po namin, hihiwalay ito sa ITCC. Pag humiwalay ito, medyo may chances na lumakas ng konti. So, yung potential niya para mag-isang bagyo, yun po yung tinitingnan natin sa ngayon. So, by next week, malalaman natin kung magiging bagyo yan? Opo, opo. Okay, maraming salamat, Jory Lois, weather forecaster po ng Pag-asa.